Forever and ever daw ang katapatan ni Senator Bato de la Rosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna yan ng kanyang planong imbestigahan ang drug war ng nakaraang administrasyon. Narito ang aking report. Kinausap na raw ni Senate President Chis Escudero si Senator Bato de la Rosa tungkol sa plano niyang pangunahan ang kinakasang investigasyon sa Senado kaugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Balak din ni Senator Bongo na humiling ng Senate inquiry kaugnay niyan. Pare-parehong nadidiin sina Go de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa extrajudicial killings o EJK noong drug war. Kaya ayon kay Escudero, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komite ngayon para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Ayon pa sa Senate President, kung itutuloy ang investigasyon, maaring ang Committee of the Whole na ang manguna rito na iminumungkahi ni Senator Risa Hontiveros. Ayon sa Senadora, mas mahihimok ang mga biktima ng drug war na tumistigo kung sa Committee of the Whole ito gagawin. Wala naman daw problema dito si Senator de la Rosa. Ang mahalaga raw, magkaroon ng check and balance. Lalo't lumalabas anya sa ginagawang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara na mas pinaniniwalaan ngayon ang mga dating drug lord at ang nagmumukha raw masama ay ang mga polis na pumuksa umano sa illegal na droga. Nang matanong naman si Senator Bato sa panayam ng programang Story Ko ng One News kung hanggang saan ang kanyang katapatan kay dating Pangulong Duterte, ang sagot niya, "My loyalty sa tao na yan will go forever and ever. Yan, okay. I will sink and swim with President Duterte." I also have to ask, di ba, if you're the one presiding over that investigation and from the very start, yun po yung position ninyo, wouldn't that put you in a conflict of interest? Tanong niyo ako ng loyalty. Bakit? Gusto niyo maging plastic ako? Gusto niyo maging plastic ako? Na magtako niyo, kunwari ako sa inyo na hindi ako loyal. Para naman kay Senator Amy Marcos, sapat na ang mga impormasyong lumabas sa Quadcom hearing para sampahan ng kaukulang kaso sa korte ang mga nasasangkot. Pagkaroon ng Senate investigation, kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serving or otherwise untruthful. Tulad ni Escudero para kay dating Senate President at ngayon Minority Leader na si Senator Coco Pimentel, hindi dapat si Bato ang manguna sa investigasyon sa drug war. Huwag siya at saka huwag moto proprio. Dapat mag-file sila ng reso. Hintayin nila ma-refer sa proper committee. Gusto nila sa Justice Committee, pwede din ako. Ayon naman kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi maaring kumilos ang mga komite ng Senado para mag-imbestiga sa mga issue nang walang resolusyong inihahain sa plenaryo. Meaning if Congress goes on recess, hindi po pwede mag-hearing ang mga committee on a new matter which has not been referred to them, except the Blue Ribbon. This appeal, huwag naman, masisira kayo dyan, masisira ang Senado kung itutuloy po ni Senator Bato ang kanyang balak. Sa ngayon, malabong magkaroon ng Committee of the Whole dahil nakabreak ang Kongreso. Dapat munang hintaying mag-resume ang kanilang regular session. Mga kapatid, may Anlos Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.